Ipinagpapatuloy ngayon ng Kamara ang pagdinig sa umano'y misused funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Present dyan mismo si Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, anong update dyan? Cheryl, tuloy na nga ang ikapitong hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa alleged misuse ng pondo ng Office of the Vice President at saka ng DepEd. Sa kabila ng mga pangyayaring naganap itong lumipas na mga araw kung saan ay hinimatay at hinatid sa ospital si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez noong inihain sa kanya ang order ng House na ililipat siya mula sa detention facility sa Batasa Pambansa Complex papunta sa Women's Correctional Facility. Ilan sa mga humarap sa hearing ngayon ay ang mga opisyal ng OVP na sila Assistant Chief of Staff Attorney Lemuel Ortonio, dating Deputy Secretary Sunshine Fajarda, OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, at Edward Fajarda mula sa DepEd. Lahat ng mga ito ay cited for contempt dahil sa kanilang pag-iwas sa mga summon at imbitasyon sa Kamara. Hindi pa share na pag-uusapan muli yung 600 milyong confidential funds na binubusisi ng Housecom na ayon kay Representative Joel Chua, patong-patong na kababalaghan na raw ang natutuklasan sa 612 million na confidential funds ng OVP at saka ng DepEd. Ayon sa Certificate of Confinement na naipresenta rin ngayong araw na ito mula sa Veterans Memorial Medical Center, acute stress disorder ang diagnosis sa kondisyon ni Lopez mula sa kanyang hirap ng pagtulog, bangungot, anxiety at lumbar spondylosis na kondisyon sa buto sa kanyang lower back. Kaya sa pagdinig ngayong araw ay wala si Lopez, ngunit ay dumating at humaharap na rin si Vice President Sara Duterte. Sa kasulukuyan, ang pinag-uusapan pa lang ay mga pangyayari nitong lumipas na mga araw. Kasama na rito ay ang claim nila Lopez na yung threat sa kanilang seguridad at ito naman ay tinuwid ng House Committee at sinasabing ang mga procedure na isinagawa tungkol sa paglipat ng detention facility ay naaayon daw sa kung ano ang kailangan gawin para sa maayos na pagpapatuloy sa investigasyon at hearing. Ni-raise naman ni Deputy Minority Leader Honorable Franz Castro na pahabain ang detention ni Lopez mula 5 araw na madadagdagan pa ng 5 araw dahil sa hindi nito pagpapakita sa hearing. Kine-question naman ni Congressman Rodante Marcoleta ang extension na ito na nililimitahan daw ang liberty ni Lopez. Inaasahan na sa hearing na ito at ngayon din ay sinisimulan na ay mabibigyang linaw kung paano at saan nga ba ginamit ang confidential funds. Kung sino nga ba itong si Mary Grace Piatos na nakitang pumirma sa acknowledgement receipt ng pondong ito at kung tunay daw bang natatanggap ng mga opisina sa ilalim ng Office of the Vice President ang sinasabing mga pondo. Sherin. Maraming salamat, Merymon Reyes. Nanumpa si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara ngayong araw tungkol sa confidential expenses ng kanyang ahensya. Para sa update, nagbabalik live si Merymon Reyes. Merymon, palaging tumatanggi noon si VP Sara na mag-take ng oath, di ba? Bakit sa pagkakataong ito nanumpa na siya? Totoo yan, Cheryl. Sabi pa nga ng House Committee na kung lahat daw ng mga ito, yung mga resource persons ay humarap pa lang, unang-unang araw pa lang, hindi raw aabot sa 7 na hearings itong House Committee tungkol sa alleged misuse ng confidential funds. Nakita natin kanina na nag-oath na itong si Vice President Sara Duterte at yung ilan sa mga una niyang nabanggit, though medyo napangunahan niya nga raw yung interpellation na parte ng hearing na ito, ay binibigyan niya ngayon ng depensa itong si kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez, pati yung 4 pa na opisyal ng OVP na na-cite din for contempt. So far, Cheryl, yun yung isa sa pinaka-sinisinop natin sa ngayon at iniisa-isa na yung mga resibo na kumbaga nagsisimula na interpellation na proper. So iniisa-isa na yung mga resibo na nagbibigay ngayon ng kumbaga ng visuals kung gaano nga ba kalaki itong 612 million na confidential funds, kung natanggap ba talaga ito o kung may peke daw na pumipirma sa mga ito. Wala pa tayong ibang naririnig mula kay Vice President Sara Duterte bukod lamang doon sa kanya pagdedepensa. Kaya rin siya humaharap sa hearing na ito ay hindi lang daw para kay Attorney Zulaika Lopez kundi para sa mga na-cite in contempt or for contempt na ngayon ay nandito sa Kamara. Sheryl. Pero may balita na rin ba kung kumusta na ang kanyang Chief of Staff? Yes, Cheryl. Doon kasi sa Certificate of Confinement, wala raw nabanggit na either physically unfit or fit daw na humarap o magpresenta dito sa hearing itong si Lopez. Kaya isa yan sa pinaka-kine-question ng House Committee. Wala naman daw nabanggit, so they were expecting na haharap si Lopez sa hearing na ito. Pero since wala pa, ayon naman sa mga nakukuha din natin na report at saka mga impormasyon mula sa mga bumibisita doon sa Veterans Memorial Medical Center, nasa mabuting lagay si Lopez pero minsan daw ay nahihirapan magsalita dahil daw parang nagkakaroon siya ng anxiety episodes niya. So inaasahan natin na probably hanggang matapos ang araw na ito, wala tayong maririnig mula kay Attorney Lopez mismo. Cheryl. Maraming salamat for the update, Mobile Journal, Merymon Reyes.